Blessed morning everyone. Thank you Lord Jesus for a new day. So ngayon po ay September 12, 2025. So ngayon po mga kapatid ay ako po ang mag-share sa inyo ng Bible verse and ang aking reflection. So ang napili ko pong Bible verse ay dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Our purpose is to please God, not people. So, babasahin ko po sa inyo mga kapatid dito sa Tagalog. Sa unang Tesalonica, Kabanata 2, versikulo 4. Sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami, hindi upang bigyang kasiyahan ang tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating mga puso. Yes and amen. So, sinabi po dito mga kapatid na bilang Kristiyano ay tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Sumusunod tayo sa mga nais ng ating Panginoong Hesus. Isa na ang pamamahagi ng kanyang mga salita upang maiparating ito sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ngunit hindi talaga maiiwasan na may mga taong pagtatawanan tayo, uusigin tayo at hindi matutuwa sa ginagawa natin. Ngunit huwag po nating hayaang maging hadlang ito sa pamamahagi ng salita ng Diyos. Bagkus ay dapat pa nating mas pagtibayin ang pamamahagi nito dahil baka ito ay sa pamamagitan ng mga salitang yon ay sila lamang ay nare-rebuke, kaya sila ay nagagalit. After all, lahat ng ginagawa natin ito ay para sa kapurihan ng ating Diyos Ama. Wala tayong ibang itinataas kundi ang ating Panginoong Hesus at hindi ng kung sino mang tao. So, alam kong hindi lang ako ang naka-experience ng iniwasan ng kaibigan dahil sa ginagawang pag-attend ng Bible study at pag-share ng Bible verse. So marami din akong kaibigan na iniwasan ako. Pinagtatawanan ako at kanila akong chinichismis dahil iba daw ang relihiyon ko. So, pinapabayaan ko lang sila. Still, ganun pa rin ang pakikitungo ko sa kanila. At pinagdadasal ko sila na balang araw ay katagpuin sila ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa rin ako tumitigil na mag-share ng Bible verse kahit sa personal na nakakasalamuha ko ng mga tao na tinatanong ako about sa Bible study at sa mga salita ng Diyos ay mas nalulugod akong ipaliwanag sa kanila na ang Panginoong Hesus talaga ang daan tungo sa kaligtasan natin. At kung ano man ang kanilang tinatanong sa akin tungkol sa salita ng Diyos ay nagagalak akong sagutin iyon sa kanila ng personal. So, may pagkakataon din na iniiwasan na talaga ako at ina-unfriend pa sa Facebook. Ngunit, hindi ito naging hadlang sa aking pananampalataya. Mas pinagtitibay ko pa ang pag-share ng mga Bible verse at pag-share personal ng salita ng Diyos dahil maaring maging daan din ito upang ang isang tao ay mabuksan ang puso't isipan. So, meron nga akong isang kaibigan noon na bigla niya akong iniwasan dahil daw iba na daw ang relihiyon ko at lagi niyang nakikita na nag-a-attend ako ng Bible study. So, biglang hindi na niya ako chinat at kapag nagkikita kami, minsan lang hindi na siya pumapansin sa akin. Pero nagulat na lang ako nung isang araw nung isang gabi ay nag-message siya sa akin na sinabi niya sa akin na hindi ba raw ay ako ay naniniwala sa Panginoong Hesus. Gusto niya na ipag-pray ko ang kanyang anak dahil mayroon siyang anak na may sakit. At hindi naman ako nagdalawang isip na ipag-pray ang kanyang anak dahil inisip ko na naging instrumento ako ng Panginoong Hesus upang maging prayer warrior sa isang taong umiwas na sa akin dahil sa ginagawa ko. So,
may naging mabuti ring may naging mabuti rin na nagawa sa kanya ang aking pagiging Kristiyano dahil natulungan ko siya upang ipag-pray ang kanyang anak. So, wag po tayong tumigil na sundin ang kalooban ng Panginoong Hesus at isabuhay ito dahil makikita ng tao kung talagang may Panginoong Hesus tayo sa ating puso. Lahat ng ating ginagawa ay para sa kapurihan ng ating Diyos Ama at hindi ng kung sino man. So, yun lang po mga kapatid. God bless us all and Jesus loves